Kami ni Daddy Tano kasi kakabili lang namin ng mga ganito. Bumili kami para kay Mother Dragon. Nandito na ako sa Japan, inuutusan niya pa rin ako. Hindi ko inakala na makakabili ako ng Rolex na watch. Hindi ko sure mga Marikoy kung ano nakakapag-trigger sa kanya sa Odori Park kasi ayaw niyang pumunta dito. Hi mga Marikoy, nasa Japan pa rin kami at may isang batang nagtatampo. Tamad na tamad siya, ayaw niyang bumaba at mag-almusal. Pero wala naman siya magagawa sa akin, ako yung nanay kaya ako yung masusunod. Dito sa pinagstayan namin sa Poro View Hotel, kasama na sa binayaran namin ang anli almusal. In fairness, madami yung choices ng pagkain tapos nagpaluto din nga pala ako ng omelette. At habang kumakain, view namin yung Odori Park. Katapos kumain, dumiretso na kami sa room tapos binihisan ko na si Jace. Naligo nga pala kaming dalawa ni Daddy Tano. Si Jace hindi ko na siya pinaliguan, okay lang yan kasi kakaligo niya lang kagabi. Kahit na nag-i-snow dito sa Sapporo, mga Marikoy, hanggang dito dala namin itong stroller luggage ni Jace. Ngayon nga pala, first day ng Snow Festival dito sa Sapporo. At ang daming kaganapan dito sa Odori Park, mga Marikoy, kaya nag-decide kami na wag na munang pumunta dyan. Dami kasing tao, baka ma-overwhelm itong si Jace. Actually, na-overwhelm na nga siya, kaya nag-decide kami na mag-taxi na lang papunta sa pupuntahan namin. 1 kilometer lang naman yung layo, pero para less hassle na, nag-taxi na kami. Ito nga pala sa may 2nd Street kami pumunta at pagkababa namin ng taxi, nakita ni Jace to, kaya pumasok siya dito. Hinayaan na muna namin siya maglaro at wala naman kasing bayad kung ganyan lang yung paglalaro na ginagawa niya. Ayaw niya yung ingay, mga Marikoy, pero kapag siya mismo yung nag-iingay, gustong gusto niya. Lalo na kapag mga ganitong instrument or mga ganitong klaseng ingay. At habang behave si Jace dyan, mga Marikoy, hindi ko na sinayang yung pagkakataon. Nag-moment na ako dito sa daan. Walang masyadong tao dito dahil halos nasa Odori Park sila dahil nga opening ngayon ng festival. Hindi na nga pala kami nag-donkey ngayon dahil nga tapos na ako sa donkey. Decide kami na maglakad-lakad na lang dito at nadaanan namin ito, mga Marikoy. Sinama ako ni Jace na ipasok yung ulo namin. Lalo tuloy siya naging cute at lalo ako nanggigigil sa kanya. Tinalang anak ko ito, anytime pwede ko siyang panggigilan. Gre-request nga pala si Jace ng donut, buti na lang may Starbucks malapit dito. Ito, kailangan ko din bumili ng pang souvenir. Masarap yung donut nila, mga Marikoy, pero yung drinks nila hindi namin nagustuhan. Itong Starbucks pala na napuntahan namin, parang collab siya sa Tibana. Kaya yung mga drinks nila naka-tea-base. Pagkatapos namin nag-SB, pumasok kami dito sa may Onitsuka. Napakamura lang pala dito ng mga sapatos na to, nasa 4 to 6K lang. Kaya nagsisi kami ni Daddy Tano kasi kakabili lang namin ng mga ganito sa Pilipinas. At nasa 10 kyaw yung bili namin na halos doble yung presyo. Bumili kami dito pero hindi para sa amin, meron lang nakisuyo. Tapos pinuntahan na namin yung mga store na nagtitinda ng mga free lab. Nagniningning nga yung mga mata ko sa mga bags, mga Marikoy, pero hindi naman ako bumili. Bumili kami para kay Mother Dragon. Nandito na ako sa Japan, inuutusan niya pa rin ako. Mga pre-lab ito, kaya mura lang pero parang brand new yung itsura. Katapos namin dyan, pumasok din kami sa isa pang store. Ito naman, madaming bags, madami din yung mga jewelry nila. Tapos, mga luxury brands talaga tulad na lang ng Tiffany & Co. Mga use itong mga to pero hindi na abuse. At kung i-compare mo yung presyo sa brand new, mga Marikoy, napakalayo, napakalaki ng madi-discount mo. Dito, hindi ko inakala na makakabili ako ng Rolex na watch. Nagtitingin lang kami ni Daddy Tano tapos nagandahan ako dun sa isang watch at gustong gusto din ni Daddy Tano para sa akin. Tapos nung mangingi ako ng opinion kay Mother Dragon, pinakita ko sa kanya agad, sabi niya sa akin, bilhin mo na. Sabi pa nga niya, mga Marikoy, baka hindi ko na daw ito makita ulit or hindi na daw ako makapunta ulit dito. Or baka pagbalik daw namin, wala na ito, nabenta na. Tagal namin dyan kasi pinag-iisipan ko talaga pero itong si Daddy Tano, panay sabi niya, deserve ko daw to. Kahit na yung watch niya, mga Marikoy, galing sa Jollibee. At ayun, mga Marikoy, nabudol ako at binili na namin itong kauna-unang Rolex watch ko. Never ko na-imagine, mga Marikoy, na makakabili ako ng ganitong relo. Oo, second hand lang to at mura lang, mga Marikoy, pero never ko talaga na-imagine to. Sobrang thankful ko din kasi napaka-supportive nitong si Daddy Tano. Siya pa yung lagi nagpo-push sa akin na bumili ako ng para sa sarili ko. Ayun lang nga, mga Marikoy, pagka-uwi namin ng Pilipinas, mag-iitlog na lang kami araw-araw. Kaya wala talaga akong matravel tipid tips sa inyo, mga Marikoy, kasi magastos talaga ako kapag nagta-travel. Masasabi ko lang, work hard and enjoy life. At mukhang may kaagaw na ako, mga Marikoy, sa mga gamit ko. Anyway, pagbalik namin ng hotel, medyo maaga pa, kaya nag-decide kami ni Daddy Tano na pumunta sa Odori Park. At syempre, kahit ayaw ni Jace, isasama pa rin namin siya. Hindi ko sure, mga Marikoy, kung ano nakakapag-trigger sa kanya sa Odori Park kasi ayaw niyang pumunta dito. Pagdating nga namin dito, tinatry naming maging kalmado sa kanya, hindi kami nagre
mag-react sa mga nakikita namin. Para hindi siya matrigger mga Marikoy, pero na-trigger pa rin siya, bigla na lang siyang umiyak. At ang sabi niya sa amin, I want to go to hotel na. Kaya yan, hindi man namin natapos lakarin yung Odori Park, bumalik na kami sa hotel. Pasok namin sa room mga Marikoy, I'm so tired daw siya. Kaya dito kami nag-decide ni Daddy Tano na alternate na lang sa pagpunta sa Odori Park. At nanalo siya sa Jack and Poy, kaya una siyang bababa mga Marikoy. Nga din pala ito sa natutunan namin ni Daddy Tano kapag nagta-travel kami. Masarap din at maganda sa pakiramdam mga Marikoy na maglakad-lakad, maggala na mag-isa. Kabalik ni Daddy Tano sa room, ako naman yung umalis. Naalala ko dahil sa Rolex mga Marikoy, hindi pa pala ako kumakain. Kaya ang ginawa ko dito sa Odori Park, nag-food trip na lang ako habang nanonood ng show. Ang dami nga pala nagtitinda dito at sumakto ako, wala na masyadong pila. Patapos na kasi yung light show mga Marikoy, kaya halos pauwi na yung mga tao. Habang sila pauwi mga Marikoy, ako nagmumukbang dito. Nakita nga pala ako nagtitinda ng pizza, kaya binilhan ko si Jace. Tapos yung ibang pagkain dyan, hindi ko naman naubos dito, kinain namin sa room. Bitin kasi ako mga Marikoy, walang kanin. Tok, 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 tok.